Hello guys, welcome to 5th Generation Happy Shop and meron tayong i-review unit ni Sir Michael. Shout out especially kay Sir Michael, sir. This is your unit na po, High Kappa T-Rex. This is the semi-automatic version. Okay, so isa-isahin natin yung mga order niyo, sir. So, meron kayong order na 5 pirasong gas. So, ito po siya. Papakita ko lang sa inyo, sir. So, ayan, yung 5 piraso po na gas na order mo. And then, meron na rin siyang free na isang tangke, tsaka 0.23 grams na 4,000 shots. Okay? Baba lang natin. Ayan. Okay? So, this is the T-Rex. High Kappa T-Rex. And, as per instruction ni sir, nilagyan ko na siya ng buffer. So, pakita ko lang sa inyo, sir, yung buffer na nilagay ko, no? Yan. As you can see here, sir, meron siyang kulay white. Okay, yung yung black, yan yung stock. Yan yung mismong nakalagay na buffer mismo sa unit. Kasi meron siyang isang buffer na nakalagay. So, nilagyan ko siya ng isang pirasong buffer. So, ang brand ng buffer natin ay Infinity Custom, made in Taiwan also. Oh, yan, for Tokimaru, Wii, and High Kappa. So, pwede siya sa mga model na yan. So, this is made in Taiwan din. Okay, yan, made in Taiwan. So, quality talaga siya. Okay, so meron ka pang extra na 4 na pirasong buffer. Okay, meron ka pang extra 4. Okay, so yung isa lang yung nilagay ko kasi pag sorry. Pag lagyan ko siya ng dalawa, masyado nang malaki yung buffer. Masyado nang do kaya naman siyang dalawa pero sa isa pa lang hindi na siya naglalaki. Kasi tingnan niyo, sir. Balik ko lang, ha. Ayan. Kung mapapansin nyo, sir, hindi na siya aabot. Ayan, yung lock. Hindi na siya aabot doon sa part na to. Ayan, yung part na yan, yan yung dapat sasabit dyan pagka wala ng bala, di ba? So, ayan, sagad na kasi yan eh. Ayan, sagad na siya. So, mapansin nyo, hindi siya aabot. So, hindi siya maglalak na talaga. Ayan. So, sa isang buffer pa lang, hindi na siya maglalak. Ayan. Hindi siya aabot na. Okay, so okay na yung isa para yung matira mong buffer, extra mo na lang to. Yan, extra mo na lang siya. Okay, so ito yung mounting plate na kasama para sa red dot sight. Yan, mounting plate. Yung kanyang owner's manual. Okay, this is the magazine. So, bibigyan ko kayo ng tip, sir. Just in case na magkaroon ng leak. Minsan, nagkakaroon ng leak yung magazine. Minsan, dito nag-i-start sa ilalim. So, bigyan ko kayo ng tip. Diba, nare-remove naman to, itong mag base. Yan. Sundutin nyo lang yung lock para mas-slide nyo to palabas. And then, meron kayong makikita dyang screw. Yan, yung screw. Yan, yung part niya yan. Yan yung screw. So, higpitan nyo lang yan. So, possible kasi minsan sa lakas ng recoil ng ating high kappa, lumuluwag yan. So, dyan lang naman nag-i-start yan. So, higpitan nyo lang yan, saktong higpit lang. Yun. Isa sa mga tip, then, eto, pwede nyo po itong lagyan. Kung meron kayong silicone oil, pwede nyo lagyan ng bulb. Yan, pati yung screw na yan, kasi may mga o-ring yan eh. Yung screw na yan, may o-ring yan. Eto, may o-ring din yan. Etong outlet bulb, may o-ring din yan. So, pwede nyong lagyan ng silicone oil. Tulong din kasi yun para ma-seal yung mga o-rings. Okay? So, yan. So, this is 30 rounder capacity po. No? 30 rounder capacity. Pero, we advise na at least half lang ilalagay yung bala para yung spring hindi siya lalambot. Pero kung halimbawa gusto nyong punuin, pwede naman siyang punuin. Pero wag nyong i-stack yung bala. So halimbawa,
lalagyan nyo siya puno, kailangan within the day, ubusin nyo agad yung bala, wag nyo i-stack. Kasi pag nilagyan siya ng bala puno, tapos i-stack nyo siya, so syempre, yung spring, laging naka-down yun. So, lagi siyang naka-down, kasi may bala siyang laman. So, katagalan yun, lalambot yung spring in the long run. So, hindi maganda yun sa ating unit, okay? So, kung i-stack nyo, tanggalin nyo yung bala. Okay, lahat dapat walang bala. Okay? So, i-check lang natin yung mga features niya, yung beaver tail safety, manual safety. So, this is ambidextrous, no? Ambidextrous na siya. Ambidextrous manual safety na siya, no? So, ibig sabihin po, pag ambidextrous, yan. Okay, ibig sabihin po ng ambidextrous, magkabilaan po yan. Okay, mayroon kasing unit na hindi pa siya ambidextrous ready. So, this model, this is high kappa T-Rex, this is ambidextrous ready. Yung mga full automatic version na high kappa T-Rex, may mga full auto, sa kabilang side, ito yung selector switch for semi and full auto. So, for this one, kasi semi-automatic ito, semi-automatic na model, so, ang kabilang side niya is manual safety. So, kung kaliwete kayo, so check natin. So, gagana yung manual safety kapag nakakasa. Okay, kapag nakakasa. So, tingnan natin kung gagana ba siya. Yung manual safety. Yan. Okay, matigas siya. So, ibig sabihin, working yung manual safety. Pag binaba ko yung safety, yan. Okay, gumagana siya. So, yun yung kagandahan ng ambidextrous kasi kung kaliwete kayo, ma-access nyo pa rin yung safety, no? Hindi yung aabutin nyo pa sa kabila, yung manual safety. So, yun yung kagandahan ng ambidextrous manual safety. Yan. And then, skeletonized na rin yung kanyang hammer. Ganda ng hammer niya. Skeletonized na siya. Then, extended na yung kanyang beaver tail. And extended na. So, this one is working also, no? Check natin. Okay. Once hindi engaged to, once hindi to na didiin. No, once hindi to na didiinan, hindi rin siya gagana. Ayan. So, pag diniinan ko siya, papalo na siya. Okay? So, automatic kasi pag hinawakan mo siya, madidiinan mo siya eh. Pag hinawakan mo yung grip. Okay? So, ayan. Skeletonized na rin yung kanyang trigger. Ayan. And then, steeple grip design. Then, naka-magwell. Serrations na rin sa rear. Yan, with markings. With sticker, made in Taiwan. Then, naka-fiber optic sight. This is adjustable elevation only. Adjustable yung elevation niya. Ibig sabihin, adjustable siya up and down. Okay? Up and down. Then, front sight, naka-fiber optic na rin siya. Naka-serrations na rin siya. Then, meron na rin siyang cut. Yan. Cut on slide. Meron na rin siya dito sa gilid. Ayan. Okay, with markings. Okay. Picatinny rail for flashlight. So, pwede mo siyang lagyan ng flashlight. If ever gusto nyong mag-order ng flashlight, meron tayong available para dito. And then, meron na rin po tayong available na optic. Yung optic sight para dito, sir. No? Meron tayong available na optic sight, yung red dot sight. So, kung gusto nyong lagyan ng red dot sight, meron din tayong red dot sight. Pampadagdag forma ng ating unit, ng ating airsoft. Okay, so ito kasi nare-remove to eh. Kaya meron siyang mounting plate na kasama para sa red dot sight po ito. Okay? And then, kung gusto nyo rin siyang lagyan ng kung alam nyo yung tracer units, yan, kung mapapansin nyo, yung barrel niya, may thread yan. Yan, may thread yan. So, mapapansin nyo, may thread yan, pwede kayong maglagay dyan ng tracer units. So, yung iba naglalagay sila ng silencer. So, kung ako ang papipiliin, mas gusto kong ilagay tracer units. Parang silencer din yun. Pero, yung silencer kasi, walang function yun eh. Kumbaga, dami lang yun eh. Pag nilagay mo yun dito, hindi naman magbabago yung tunog nito eh. So, yung tracer units, yun kasi pag nilagay mo, tapos pag gagamitin mo siya sa gabi, maganda yun kasi umiilaw yun para kala mo umaapoy. Okay? So, yun, meron din tayong available na tracer units kung gusto nyong mag-avail. Ayan. So, alam naman ni Sir gamitin na to dahil meron na rin siyang mga airsoft gun, si Sir Michael. So,
lagyan lang natin ng gas. 3 segundo lang po pag naglagay kayo ng gas, 3 segundo, and then make sure na isang diin lang. Huwag niyo pong idiin ng idiin, or yung tawag nilang jerking. Kasi ayan, kung mapapansin niyo sir, meron yang o-ring. Yan, yung gitna na yan, yung kulay itim na yan, kung di niyo kasi masyadong diklaro sa video. Yan, may o-ring yan. Yan, kasi pagka diin ng diin kayo, pwedeng tumalsik yan. So pag nagkarga kayo ng gas, diba, isa-center nyo yung valve, ay nozzle doon sa valve. So, isang press lang. Ayan, 1, 2, 3. O, isang press lang. Tapos, okay na yun. Wag yung iba kasi diin ng diin eh. So, ayan, possible tumalsik yun. Okay, so ayan, may gas na siya. Lagyan na natin ng BBs. Para matest na natin yung EPS niya. 4, 5, 6. Ayan lang muna ilalagay kong BBs. So, dagdagan ko lang ng konti. Matipid naman sa gas si High Kappa eh. Kaya, solid talaga si High Kappa. Lalo na yung Wii. Okay? So, Sir Michael, kukurota test fire natin yung unit mo para ma-check natin kung gaano kalakas yung EPS niya. Okay? Okay, Sir Michael, chronograph testing tayo. Okay, first shot. 352. Ayan, 352. That's 1.32 joules. Okay. Second shot. 342. Okay. Third shot. 343. Fourth shot, 349. Ganda ng EPS niya, no? Hindi siya baba. Okay, and then, panglimang shot, 340. Okay? So, naglalaro siya around 340 to 350. Okay? So, ubusin lang natin yung bala para makita mo, sir, na hindi na siya nag-open chamber o yung naglalak. Hindi slide lock. Okay. Firing. Okay, so yan. Wala na yan bala. Okay. So, mapapansin nyo sir, wala na siyang bala. Ayan. Wala na yan bala. So, hindi na siya naglalak. Okay. So, tingnan nyo sir Ayan. Wala na siyang bala. Ayan. Wala na siyang bala. Ayan. So, hindi na siya naglalak. Kasi hindi na siya abot eh. Yan. So, dapat, pag kinasa ko to, dapat maglalak eh. Kasi pag walang bala yung magazine, dapat maglalak yan. Yan. Pag kinasa ko, maglalak. Kaso, hindi na siya abot. Ayan. Hindi na siya abot oh. Yung lock niya, hindi na siya abot doon sa, ayan, yung support niya yan. So, hindi na siya maglalak. Okay. So, ayan. Hindi na siya maglalak. Okay. So, ayan sir, hindi na siya naglalak. So, kagandahan nung hindi naglalak, or hindi siya nag-open chamber kasi para yung magazine natin, yung ating slide yan. Itong part na to kasi, yan yung napupudpud or nauupod eh. So pagka laging naglalak, syempre sasabit siya dito sa slide stop, slide release. Yan yung lock niya. Sasabit siya dito pag wala ng bala. So katagalan nauupod siya. So yun yung pangit din sa mga naglalak. Lalo na pagka hindi yung hindi marunong kasi meron kasi kaming tip niyan. Pag nag-lock siya, kailangan mo lang ibaba yung slide stop, slide release. Tsaka mo i-release yung slide. Kasi may iba na syempre, pag nag-lock siya tapos ibinabalang to, basta-basta binabalang siya. So katagalan kasi nauupod yan, or katagalan itong part na to. Yan, yung part na yan yung parang nabubungi. Yan, nabubungi yan. So, pag once nabungi yan, yung part na yan, so, hindi na talaga maglalak yung unit mo. It's ang gagawin mo doon, pwedeng magpalit ka ng slide or pwede mo siya ipamachine shop. Yan, yun yung solusyon. Pero, mas maganda,
Pag bago pa lang yung unit nyo, especially yung high kappa T-Rex, yung mga ganitong unit, kasi malakas to eh. Kapag bago pa lang yung unit nyo, mas maganda, lagyan nyo na ng buffer. No? Lagyan nyo na ng buffer. Eh, mas maganda, lalo sa mga competition, kasi ayaw nila yung nagla-lock, yung open slide, open chamber. Kasi ano yun eh, dagdag sa oras nila yun eh. Yung magla-lock, tapos magbababa ka pa ng slide. Yun, pagka nag-lock na siya, pag mayroon siyang buffer, pag may buffer na siya, tapos hindi na siya nagla-lock, salpak ka lang ng salpak ng magazine. Diretso na yun. So, yun yung kagandahan nun. Though meron kasing iba, gusto nila yung, syempre, yung realistic talaga, yung talagang nag-lock yung chamber kapag wala ng bala. Iba-iba naman tayo ng, parang iba-iba tayo ng trip, iba-iba tayo ng gusto. So, may mga ganun din. So, yun, tinuturo na lang namin kung paano yung proper way para hindi agad siya maupod. Okay, so ito naman request ni Sir Michael kasi meron siyang range doon sa kanila. So, nilagyan ko na siya ng buffer para hindi na siya mag-lock. Okay, so ayan sir, nakita mo naman, hindi na siya nagla-lock. Okay, so okay na po ang inyong unit sir, kaya 100% in good condition. So, papaship na po namin ito. Sir Michael, so kung meron pa po kayong question, sir, regarding your unit, message lang sa aming page, 5th Generation Hobby Shop. Thank you, sir, and God bless.